We pray first. Heavenly Father, we gather today as we hear. Thank you for your love, for your protection, God. May the Holy Spirit is with us to represent among us. Give us wisdom. Give me wisdom, O God, as I present to you the Word of God. In Jesus' name we pray. Amen. Dito nakaraan po, summer, halos po lahat ng ating mga employer ay dumating. Yes. Di po ba? Kaya lahat po tayo ay okupado noong summer, July, August. Nagbibiro nga ako, sabi ko, ipapaalis ko yung August sa kalendaryo para walang August, hindi tayo anong busy. But before that, my title is God is our guide. Amen. Sa lahat ng bagay, si God palagi ang ating kaantabay. He is always our guide. Tingnan po natin sa Bible natin yung Psalm 32 verse 8. Ito po may promise si God para sa atin. He said, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you and with my eye upon you. So, palagi niya sinasabi, tuturo ko sa iyo ang daan dapat mong lalakaran. Papayuhan kita habang binabantayan. So, He is our guide. Amen. Amen. Noong nakarang araw nga po, halos lahat po tayo ay busy, no? Lahat yan. Kami nagkaroon ng konting adjustment sa trabaho. Dahil dati po, isa lang ang anak ng amo namin. Naging dalawa, naging apat. Kasi nga nagkaroon siya ng anak na kambal. So, marami pong adjustment sa amin. Dati, konti lang ang trabaho namin. Ngayon, hindi lang doble. Naging triple. And thanks God, nakaalis na sila. Pahinga na. But inaan ko lang po sa iyo yung mga naging experience namin. Hindi po lahat ng araw ay ganon. Iba-iba palagi yan. Especially po sa age natin. Ako, ina-accept ko. 53, 54 na po ako. Hindi ba tulad nung dati, no, malakas ka. Malakas ka physically. Dahil noon, part-time lang. Kahit hindi ka kakain, pag-uwi mo na lang, doon ka kakain. Ngayon, yung orasan namin, yung tiyan namin, pag alas 10, alam na namin, gutom na kami. Hindi yung orasan titignan namin, yung tiyan namin, kasi 10 o'clock talagang time ng almusal eh. Kaya gano'n, nag-a-adjust palagi. Pero hindi kami dahil okupado kami sa trabaho. Wala na yun. Pag nandiyan ang amo, focus ka sa trabaho. Malaking adjustment po, physically. Dati, yan, yung tuhod ko may problema kasi gawa nga ng hindi maganda yung ng tuhod ko. Yun nga, hindi mo naman masabi sa amo mo na masakit ang tuhod mo. Magtrabaho ka, di ba? Yung parang wala lang, tuloy-tuloy lang ang trabaho. Yun yung physically adjustment. Magkakaroon ng adjustment physically. Dahil hindi na yung katawan mo. Hindi na ganun kalakas. Dati, sabi ko nga nung nagtuturo ako, kinakanta ko lang yung paa, tuhod, balikat, ulo. Ngayon, hinihilot ko na yung paa ko, yung tuhod ko. Dahil, at the age, no? Nagkakaroon ng difference. Hindi lang po physically. Nagkakaroon din po tayo ng emotional. Nagiging sensitive na tayo because we are getting older. Nagiging sensitive po tayo sa lahat ng bagay. Sensitive tayo dahil mapagsabihan ka na. Yung inaan mo na, yung dinidibdib mo na, yung iniisip mo yan, dala-dala mo hanggang sa pagtulog. Yung mabigat ang pakiramdam mo, magkahirap po yun. Kami talagang ganon. Emotionally stressed kami nung nandiyan ang amo namin. Sasabihin ko,
natin. Sabi pa nga po sa kanya, sabi ko nga po, nung yan natuto, yung ano po, yung emotional problem, yung maliit na bagay, nagiging malaking bagay. Naghahanap sila ng mali, na palaging may mali. Sabi namin, hindi na lang, nalayasan pa namin. Yung may ano kayong naiisip mo yun, yung dala-dala mo sa dibdib mo, hanggang sa pagtulog mo, halos isang linggo po, malaki yung adjustment namin sa trabaho na ito. Nagkaroon pa kami ng forum. Nilabas niya yung ayaw nila sa amin. Sabi ko, kung ayaw nyo sa amin, palitan nyo kami. But ayaw naman nila kasi they love us. Nagkakaroon lang ng konting adjustment, gawa nga na nag-a-adjust sila, nag-a-adjust din kami sa trabaho. Pero in God's grace, napagtagpuan naman. Amen. Lahat ng yan, yung emotional stress na yan, hindi maganda sa ating katawan. Nagkakaroon yan ang ano ng sakit. Kapag buhat-buhat mo yan sa katawan mo, mabigat, kailangan i-release para gumaan ang pakiramdam natin. Mayroon ako yung anger mo. Kasi nga, naiisip ko yan. Hindi ko nagkaroon ako ng anger. Galit ako yung sa ganung bagay kasi nga, very sensitive ako. But I surrender to God. Sinurrender ko sa Kanya. One night, nag-meditate ako. Sabi ko sa Kanya, Lord, ikaw ang bahala. Bigyan mo kami ng kalakasan. Bigyan mo kami ng pasensya. Araw-araw, dala namin ang pasensya. Hindi nakakalimutan ng pasensya. Self-control. Kaya, para maging successful ka sa trabaho, huwag niyong kakalimutan yung patience. Kasi, ang verb na tayo, patience is a virtue. Kaya nga, palagi yan, huwag natin kakalimutan. Wala tayong magagawa. Kaya, nung nirelease ko yung anger ko, yung emotion ko, yung stress ko, nagdasal ako, nag-meditate ako. Isang araw, isang umaga, ang gaan-gaan ng pakiramdam ko, na-release lahat. Sinurrender ko kay God. Bahala ka na dyan. Yung stress, kaya ngayon, nung pagkagising ko, sasabihin nila, kung ano yung sinasabi nila, papasok dito, lalabas doon. Ikaw din ang mahihirapan. Don't take too personal, huwag kayong emotional. Kasi, lalo na po, I'm taking my maintenance. Kaya, nung nag-meeting po kami, kinakalapit po ako ni brother. No, hindi naman ako, sasabihin ko lang kung ano yung punto ko. Hindi naman ako, kaya nga, meron tayong bibig para magsalita. Hindi naman na-accept mo lahat yun. Meron tayong bibig para makapagsalita. We have to fight for our rights. Kasi nga, hindi naman tayo lumalaban sa anumang bagay. Sabihin mo lang kung ano yung nasa loob mo sa ikagagaan ng iyong pakiramdam. In the end, yun nga po, na sinabi nila yung ayaw nila, at least alam natin kung ano yung ayaw nila. Kaya, nung second week, third week, ang gaan ng trabaho namin. Wala nang stress. Ang gaan ng pakiramdam namin, very smooth. Kaya uuwi kami, papasok kami nakatawa, uuwi kami nakatawa. But because stress is out. Di po ba? Magandang pakiramdam yan. Kaya lahat kayo, pag labas yung stress, iwan yan. O para hindi tayo magkakasakit. Ayan nga po sa... Amen. Stress free. Okay. Kaya nga po, sabi nga po sa 1 Peter 5 verse 7. Ito talagang po natin ito. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Lahat ng ipagkatiwala natin sa Kanya, lahat ang ating alalahanin sa buhay sapagkat Siya ang nagmamahal
nagmamalasakit sa atin. Siya lang ang ating dakilang gabay. Everything, kung ano man, lahat ng bagay, siya yung ating gabay. Wala tayong tatawagan kapag may problema tayo, sino yung lalapitan natin? Si Lord. Primero, si Lord ang lalapitin natin, si God. Hihingi tayo ng guide sa Kanya. Kaya nga po ngayon, nakatawa kami, wala na, umalis ka. Pero gano'n pa rin, gagawin namin yung part namin. Magtatrabaho kami kahit wala sila. Kasi, kahit wala sila, mayroong nagbabantay sa amin. Si Lord nagbabantay. Kung ginagawa ko yung duty mo, di ba? So, give mo yung best mo para binabayaran ka. So, give mo yung best mo para sa mga employer mo. And then, ngayon po, kahit yung sasabihin ko po sa ating lahat, yung conclusion ko po, ito. Come close to God. And God will come close to you.